Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 3 at 4 sa manga series ng Gachakuta. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Naalala nga nitong si Rudo ang mga panahon nung siya ay patuloy na inaapi ng iba pang mga bata buwat sa pinagtatawanan nga siya batay sa kanyang paniniwalang ang lahat ng mga bagay ay nagtataglay ng buhay. Naniniwala nga daw siya sa nasabing pahayag ni Regto na posibleng may isang kaluluwa ang manahan sa isang bagay, oras na ito ay kanilang pinahalagahan batay sa kaparaanan ng kanilang paggamit sa mga ito, katulad na lamang ng gloves na kanyang ibinigay sa binata. Paalala pa nga nitong si Regto na ingatan niyang mabuti ang nasabing gamit at balang araw ay marahil magiging totoo ang nasabing pahayag. Pagkatapos noon ay kanyang napagtanto na siya ay nawalan pala ng malay at kasalukuyang nakatali sa mga kadena. Gulong-gulo ang kanyang isipan kung bakit ito isinasagawa ni Engine na muli nga lamang nagreklamo sa klase ng kaingayang tinataglay nitong binata. Hindi nga raw dapat ganito ang klase ng pagtrato ng isang bayani para sa kanyang iniligtas habang binibigyang diin na kinakailangan nga daw niyang muling makabalik sa kanyang pinagmulan upang makapaghiganti. Subalit ang kanyang naging kailingan ay imposible nga daw ayon kay Engine at tinawag pa nga niyang langit ang nasabing lugar para sa kanila. Gayon din, na-question itong binata kung papaano niya magagawang maabot ang kalangitan batay sa kanyang sitwasyon. Kaya't kung nauunawaan nga daw niya ito ay dapat lamang muna siyang manahimik sa ngayon. Subalit ang maisip nga lamang nitong si Rudo, ang lahat naman nangyari sa kanya ay labis na kaagad nagpapakulo sa kanyang dugo at mas lalo lamang nagpapaigting sa kanyang pagdanais na muling makabalik sa nasabing lugar. Sa kabila ng ito di umano ay imposibleng mangyari sa ngayon ayon kay Engine. Alam nga daw niyang maraming nalalaman etong lalaking humihila sa kanya kaya't nais niyang maunawaan ang lahat ng tungkol sa mundong ito, sa mga halimaw at maging sa klase ng kanyang kapangyarihan nang sa gayon ay kanyang magantihan ang mga basurang taong naninirahan sa tinatawag nilang langit. Hindi nga daw siya titigil sa pagsasalita hanggat hindi siya sinasagot nitong si Engine. Sa kanyang mga pinagagagawa ay napuno na nga ng tuluyan etong nasabing lalaki at seryosong nasambit na kaniya nga daw ituturo kay Rudo kung papaano mamuhay sa klase ng mundong kanyang kinasasadlakan sa kasalukuyan mga master. Maya-maya ay narating nila ang isang partikular na lokasyon at kasabay na inihagis siya sa lapag kung saan masisilayan ang dalawang sasakyan mula sa di kalayuan at kasabay na iniwan nga siya ni Engine na literal na hindi nga maunawaan nitong binata kung ano ang kanyang pinakarason. Kaniya nga ding napuna na buwat sa kanyang ingay na nagawa ay lumabas mula sa dalawang sasakyan etong mga individual na nakasuot ng maskara at naguguluhan kung ano nga daw ba ang ginagawa ng isang bata sa nasabing lugar. Napuna nga din nila na kakaiba ang klase ng kasuotan niyang tinataglay at nagdududa sa posibilidad na siya nga raw ay isa sa mga tinatawag nilang Sky People. Ngunit nung kinumpirma nga nitong binata na nahulog siya mula sa langit ay labis ang pagkamangha ng mga ito at labis sa di makapaniwalang ang kanilang lingwaheng ginagamit ay kagaya di umano ng mga individual na naninirahan sa kalangitan at kasabay na nag-alok sa kanyang tanggalin ang mga kadenang nakalagay sa kanyang katawan. Subalit sa halip na maging maayos ang kanyang kalagayan ay mas lalo nga lamang siyang nalagay sa isang delikadong sitwasyon at iginapos na sa loob ng isang truck. Itinuturing pala ng mga ito na kayamanan ang makahanap ng mga individual na nahulog mula sa langit at kanila silang ipinagbibili sa malaking halaga ng salapi. Napakaswerte nga daw nila sa ngayon sapagkat posibleng kikita sila ng perang magbibigay ng kaginhawaan sa kanilang buong buhay. Seryosong pahayag nga nitong tumatayong boss ng mga ito na kanila itong ginagawa dahil sa matinding pagkamuhing kanilang nadarama para sa mga taong kagaya niya na silang nagtatapon ng mga basura mula sa langit at ang rason kung bakit naging nakakalason di umano ang hangin sa kanilang mundo kasabay ng paglitaw ng mga kakaibang halimaw na mula sa mga basura. Oras nga daw na kanila siyang naibenta ay hindi na rin niya alam ang posibleng mangyari sa kanyang buhay at hindi na nga raw sila makapaghintay pa sa kapalarang kanyang sasapitin. Ninais pa nga nitong pakainin muna etong si Rudo ng tila ba mga tira-tirang pagkain at sa pilitan itong ipinasok sa kanyang bibig upang aniya ay malasap nito ang lasa ng mga basurang pagkain na nagmula sa mga kagaya niyang Sky People. Patuloy nga siyang pinagkakatuwaan ng mga ito at muling planong subuan ng maruming pagkain ang kanyang bibig. Ngunit hindi nga lamang ang maduming pagkain ang kasalukuyang isinubo nitong si Rudo, bagkus kanya ng kasamang kinagat ang dalawa pa sa mga daliri nitong mayabang na lalaki
na para bang inihaw na Adidas. Napasigaw nga etong kanilang bossing dahil sa matinding sakit habang nagpatuloy naman etong binata na lantakan etong maruming pagkain na kanilang ibinigay sa kanya at ipinahayag na hindi ito maituturing na madumi at basura hanggat maaari pang makain at pakinabangan. Dooy kapwa nga nagsimulang magkaroon ng kakaibang pagbabago sa kanyang mga kamay habang iniisip na walang pinagkaiba ang mga taong nasa kanyang harapan kumpara sa mga naninirahan sa kalangitan. Pare-pareho nga daw ang mga ito na basura para sa kanyang paningin. At dooy mariing ipinahayag na hindi na siya magtitiis pa sa klase ng pagtingin at pagtrato ng mga ito para sa isang kagaya niya na talagang ikinabiglang masilayan ng nasabing grupo kasabay ng matagumpay niyang pagkalas ng mga kadenang nakagapos sa loob ng truck. Ang naturang kakaibang pangyayari ay muli namang palim na inoobserbahan nitong si Engine mula sa di kalayuan at namamangha sa kakaibang enerhiyang ipinapamalas nitong si Rudo sa kasalukuyan. Ayon pa nga sa kanya ay totoo ang naging payag ni Recto sa nakaraan na kapag pinahalagahan niya ang isang bagay ay posible talagang magtaglay ito ng kaluluwa at tulungan siya sa oras ng panganib at pangangailangan. Kasabay ng muling pagbabago nitong kadena na nagkaroon na ng napakaraming mga tinik. Naguluhan nga itong grupo ng mga kalalakihan habang si Engine ay nasambit na etong si Rudo ay isa sa mga taong kayang magbigay ng buhay mula sa anumang bagay at ginagamit ang mga ito bilang kanilang kapangyarihan at tinatawag ngang mga giver, mga master. Wala namang paki etong galit na galit nilang bossing. Kung isa mang giver etong aniya ay batang sky person at ninais ngang paslangin na siya ng tuluyan buhat sa ginawa nito laban sa kanya. Literal na naging malakas at mapaminsala nga ang kadenang tinataglay ni Rudo. Subalit alam nga ng mga ito na oras na natanggal na ito mula sa kanya mga kamay ay tuluyan na siyang mawawalan ng abilidad na gamitin ang kapangyarihan para sa kadena. At kasabay na agaran nga ang mga ito ay matagumpay na naisagawa ang kanilang plano. Ngunit ang sumunod ngang eksena ay mas lalo lamang nagpahanga para dito kay Engine sapagkat muli ngang nagawa nitong binata na gawing panibagong sandata etong tumalsik na gulong at agad na inihagis sa maasim na pagmumuka nitong isa sa mga lalaking naroroon. Literal na nagbigay nga ito ng matinding takot para sa kanilang bossing na plano nga rin sanang turuan niya ng leksyon hanggang sa sumingit na sa eksena etong si Engine at mabilis na pinigilan etong si Rudo. Agad namang huminto etong naguguluhang binata habang iniisip kung paano niya iyon naisagawa. Napuna nga rin niya ang pagdurugo ng kanyang ilong na ayon pa kay Engine na siyang epekto buhat sa paggamit ng ating pangunahing tauhan ng malakas na kapangyarihan na hindi pa kayang kontrolin ng kanyang katawan. Aminado nga daw etong si Engine na kakaiba at sadista ang naisip niyang kaparaanan upang matukoy ang kapangyarihan mayroon etong binata at tutulungan nga daw niya siyang makontrol ang nasabing kapangyarihan at malaman ang tungkol sa mundong ito. Kapalit ang isang bagay at iyon nga daw ay kinakailangan muna niyang maging kagaya niyang janitor sapagkat naaakma nga raw ito para sa nasabing trabaho ang abilidad mayroon etong si Rudo. Naguluhan naman itong binata sa salitang janitor at nandidiring ipinahayag na siya ay tumatanggi mula sa naturang alok mga master. Pagkatapos ay ipinakita sa atin etong isang individual habang nasa isang kakaibang lungsod na siyang kinontak pala nitong si Engine at ipinahayag ang pagkakatuklas para sa isang maituturing na batang prodigy na kaniyang nakita at nakuha mula sa tinatawag na Forbidden Area buhat sa nagtataglay nga daw ito ng kakaibang klase ng abilidad. Samantalang etong si Rudo naman ay naguguluhan habang inoobserbahan nitong matandang kalbo at malakas na isinaad na maswerte nga daw etong binata sapagkat kung mas napatagal pa ang paglanghap nito ng nakakalasong hangin ay tiyak na kamatayan na ang kanyang aabutin. Natatakot naman etong si Rudo sa klase ng pagsasalita nitong aniya ay matandang lalaki. Subalit mas lalo nga lamang niyang ipinagtaka na mapag-alamang isa pala itong babae at binigyang diin na dapat siyang magpasalamat sa pagligtas sa kaniya nitong si Engine kasunod ng paniningil nitong matanda para sa isinagawa niyang check-up. Pagkaalis nga nila ay nagpasalamat nga etong si Rudo kay Engine at muling isinaad ang pagtanggi niya sa alok nitong maging isang miyembro ng tinatawag na janitor. Ayon naman kay Engine na personal na nasilayan na mismo nitong binata kung papaano ang pagtrato ng karamihan sa mga kagaya niyang sky people. Kaya't kung malalaman ng iba pang naroroon ang tungkol sa kanyang tunay na pagkatao ay tiyak na malalagay lamang siya sa isang delikadong sitwasyon. Kung kaya't para sa kanyang kaligtasan ay may papayo niyang sumunod na lamang siya sa kanyang nais na mangyari. Kanilang tinahak ang isang fast food restaurant at masisilayan na talagang takam na takam sa pagkain etong si Rudo na malamang ay dahil sa gutom,
dulot ng gamutang isinagawa sa kanya nitong matandang kalbo. Ayon nga sa binata, na buong akala niya ay puro basura lamang ang matatagpuan sa lugar ng Abyss, ngunit nagkamali nga daw siya ng paniniwala. Mas naging maayos na nga ang kanilang pag-uusap, habang bagya naman siyang binigyan ng impormasyon nitong si Engine hinggil sa kanilang lugar sa kasalukuyan. Ayon pa nga dito kay Boy Payong na ang mga basurang nalalaglag mula sa kalangitan ay madaling nakakabuo ng iba't ibang emosyon at ang ilan sa mga ito ay nagbabago bilang enerhiya at nagdudulot ng iba't ibang klase ng kababalaghan. Kabilang na dito ang mga aberrant beast na agarang inaatake ang sinumang taong makakaengkwentro habang nasa lugar ng bagsakan ng mga basura. Gayon din ang mga ordinaryong sandatang araw ay hindi gumagana laban sa mga ito. Ngunit sa tulong ng mga gloves na tinataglay nitong binata ay magagawa niyang pabagsakin ang mga nasabing halimaw. Paliwanag pa nga ni Engine na kapag ang isang tao ay patuloy na ginagamit at pinapahalagahan ang isang partikular na bagay sa loob ng napakahabang panahon ay malaki ang posibilidad na magtaglay ito ng sariling kaluluwa at ito ang tinatawag na Jinki. Labis na nabigla nga ay itong si Rudo sa payag na kanyang narinig na katulad sa naging payag ni Recto sa nakaraan. Dagdag pa nga ni Boy Payong na tanging ang isang Jinki lamang ang may kakayahang talunin etong mga tinatawag na aberrant beast. Magkaganoon man ay tanging iilang tao lamang ang pinagkakalooban ng kakayahang mapalabas at gamitin ang kapangyarihan ng isang Jinki. At silang dalawa nga daw ay kapwa kabilang sa kakarampot na bagdang iyon na tinatawag na Givers mga master. Ang pinakarason nga raw ng pagbuo ng samahang janitors ay upang puksain ang mga tinatawag na aberrant beast. Kaya't kinakailangan nilang maghanap ng mga kagaya nitong si Rudo na isa ding giver. Ayon naman sa binata, nasasali lamang daw siya sa kanilang grupo kung kapalit nito ay ituturo nitong si Engine ang paraan upang muli siyang makabalik sa kalangitan. Ngunit diretsahang isinaad naman nitong si Engine na sadyang wala siyang ideya kung paano ito maisasagawa na talagang ikinabiglang marinig nitong ating pangunahing tauhan. Ngunit muli namang inilahad nitong si Engine na kahit wala siyang ideya tungkol sa bagay na iyon ay nakatitiyak naman siyang etong kaniyang boss na maraming nalalaman hinggil sa mga bagay-bagay ay maaring literal na makatulong sa kanya. Pagkatapos ay natanong nga rin itong si Boy Payong kung sino nagbigay dito kay Rudo ng nasabing gloves na sinagot naman ito na itong araw ay nagmula pa sa kanyang taong pinahahalagahan at nagtataglay na napakaraming alaala para sa kanya. Ayon pa nga kay Boy Payong na kanyang masasabing ito'y luma na sa unang tingin, subalit kung pagmamasdang mabuti ay mapupuna naman na ito ay lubang iniingatan niya ng husto, kaya't dapat nga raw pahalagahan niya ito ng lubos, sapagkat hindi lahat ng tao ay kaya itong gawin. Napakaganda nga raw ng kanyang pagmamay-aring gloves, kaya't makabubuting mahalin niya ito ng lubos, lalo na't nagtataglay ito ng sariling pagkakakilanlan. Pagkatapos noon ay napagpasyan nga nitong si Engine na kumilos na at umalis sa nasabing lugar. Samantalang eto namang si Rudo ay mas minabuting magpasalamat sa tulong at mga bagay na itinuro niya sa kanya at planong suklian ang kanyang kabutihan mula sa pagtanggap ng alok niyang trabaho. Hinagisa naman siya nitong si Boy Payong ng salapi na mas lalo niyang ipinagpasalamat. Ngunit ayon naman dito ay iyon nga daw ang perang kanyang nakuha matapos na maibenta ang pagmamayari niyang kasuotan na kapapinambayad din dito sa panot na matandang babae na talagang ikinasama niya ng loob na mapag-alaman. Do'y inatasan naman siya nitong si Engine na maghintay sandali sapagkat makikipagkita nga raw siya di umano sa taong naka-in-charge upang siya ay turuan. Samantalang habang ang kanyang atensyon ay nakapokus sa nasabing lalaki ay walang ano-anong sinakmal ng isang pusa ang bugkos ng pera na marahil ay inaakala nitong pagkain at mabilis na tumakbo papalayo dito sa binata. Agaran nga niya itong hinabol patungo sa isang eskinita habang mula sa isang sulok ay kanyang napuna ang tila baka kakaibang stick na kanyang dinampot upang gamiting panghuli sa kawatang pusa. Habang etong may-ari nga ng nasabing bagay ay literal na nabigla nga din sa isinagawa nitong si Rudo. Gamit nga ang naturang stick ay mabilis na naabutan at nahuli nitong binata ang kawatang pusa habang do'y isang boses ang tumawag sa kanyang atensyon at makikitang seryosong isinaad na ibalik nga daw nitong pangahas na individual ang kanyang pagmamay-aring bagay. Ayon naman kay Rudo na kaniya nga daw ang perang iyon. Subalit nilinaw naman itong lalaking kanyang kausap na hindi ito ang bagay na kanyang tinutukoy, bagkus ang hawak-hawak niyang stick na agad nitong binawi sa kanya at tila ba isang baliw na inaamoy-amoy ito at dinilaan pa nga na parang isang candy. Agad namang napuna nitong si Rudo ang emblem na nahahawig dito sa kinaiinisan niyang si Engine, habang ito naman ay literal na nanggagalaiti dahil sa matinding galit buhat sa tangkang pagnakaw nito sa kanyang Jinki.
Kaya't do'y tuluyan nga napagtanto nitong si Rudo na ang individual na kanyang kaharap sa kasalukuyan ay kabilang sa mga taong tinatawag na mga janitors, habang makikita na talagang nais siya nitong turuan ng leksyon buhat sa kanya di umanong kalapastanganan mga master.